Nag-convene na ang Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Ano nga ba at paano ang magiging takbo nito? Alamin yan sa pagtutok ni Cristel Delfin. Nagsisimula ang proseso ng impeachment sa pagsasampa ng verified complaint laban sa isang opisyal. Pili lang ang maaaring ma-impeach, partikular ang presidente, vice president, ombudsman at mga miyembro ng Korte Suprema at Constitutional Commissions. Ang grounds para sa impeachment ay mabibigat, tulad ng treason, graft and corruption, betrayal of public trust, at culpable violation ng Constitution. Kasunod ng filing ng complaint ay ang initiation na ng Kamara kung saan i-verify ng mga kongresista kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Kung mapatunayang sufficient nga ay sa kanila pagbobotohan ng articles of impeachment. Dapat ay aprobado ito ng at least 1/3 ng Kamara o nasa 106 na kongresista para ma-impeach ang nasabing opisyal. Sa kaso ni Vice President Sara Duterte, 257 na kongresista ang bumotong affirmative kumpara sa 25 na negative at 9 na nag-abstain. Kung kaya si VP Sara ang naging kauna-unahang public official na na-impeach ng 2 beses. Ang una ay Pebrero ng nakaraang taon at ikalawa naman noong nakaraang linggo. Matapos ang initiation sa Kamara ay uusad na sa Senado ang impeachment. Matapos matransmit ang articles of impeachment ay magko-convene na ang mataas na kapulungan bilang impeachment court. Dito lilitisin ang impeached official ng 24 na senator judges sa pangunguna ng Senate President bilang presiding officer. Ilalatag naman ng House Prosecution Panel ang charges at dedepensahan ang kanilang naging desisyon na patalsikin ng opisyal. Sa impeachment trial ni VP Sara, 11 kongresista ang bubuo sa Prosecution Panel na pangungunahan ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Ipatatawag at haharap na ang bise o hindi kaya ang kanyang representative para ihain ang kanilang plea sa bawat article of impeachment. Kabilang dyan ang maling paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds, unexplained wealth, bribery, at pagbabanta kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at iba pa. Numbers game ang trial na ito. Kailangan ng concurrence o ng 2/3 na katumbas ng 16 votes ng mga senador para sa conviction. Kung mako-convict si VP Sara, matatanggal siya sa kanyang pwesto at posible ring patawan ng perpetual disqualification o hindi na maaaring humawak pa ng anumang posisyon sa gobyerno. Mahaharap din siya sa regular criminal o civil cases sa mga korte. Kung hindi naman makuha ang kinakailangang dami ng boto, maa-acquit ang bise at mananatili siya sa kanyang posisyon. Sa kasaysayan, 5 opisyal na ang na-impeach, kung saan tanging si former Chief Justice Renato Corona lang ang humantong sa trial at conviction. Cristel Delfin, IBC News.